Have you experienced praying for something and waited for days, months, even years? In that waiting, nothing happened on the things that you prayed for. Hi, I'm Pastor Bam Bermudo. Welcome and join us to our 21 days Daniel prayer and fasting, day 17. Waiting is never easy. Pinakamahirap sa lahat ay yung may inihintay ka at hindi dumarating yung inihintay mo. When we find ourselves in a season of waiting on God, it's natural to focus on the end of the waiting period and how much longer it will last. Minsan tinatanong natin, Panginoon, gaano katagal akong kailangan maghintay? Nanalangin ka nung unang araw, lumipas ang isang araw, 2 araw, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, 2 buwan, 5 buwan, 1 taon, wala ka pa rin nakitang nangyari sa mga panalangin mo. Alam mo ba, may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay pag tayo'y nananalangin. Tinuturuan pala niya tayong lalong dumepende sa Kanya. We may be preoccupied of the things that we are praying for. We may be preoccupied of the timing and the uncertainty of when God will act. Marami tayong mga panalangin. Pero ang sabi ng Panginoon, anak, huwag kang titigil manalangin. Ang sabi nga ng isang mananampalataya, pray the push prayer. Sabi ko, ano ibig sabihin ng push prayer? Ang sabi niya, pray until something happens. Ibig sabihin, huwag kang titigil hanggat hindi mo nakikitang nangyayari yun sa buhay mo. God will act in His time. Hindi yung oras mo na gusto mo. But what's important to remember is that the waiting period itself holds a significance. Paano nagiging significant? Paano nagiging makabuluhan yung paghihintay natin sa Panginoon? Unang-una, tinuturoan niya tayong magkaroon ng tamang pag-asa. At yung tamang pag-asa na yon ay makikita lang natin sa kanyang anak na si Jesus. Sa araw na to kapatid, you need to pause, contemplate on the prayer that you're praying for, and know the God that you are praying to is a God of order. He is a God of fulfillment. He is a God of manifestation. Lahat ng pinanalangin mo, hindi nasasayang yan. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon na mas lalo kang manalangin sa Kanya, lalong-lalo na, lalo kang magkaroon ng mas malalim na relasyon sa Kanyang anak. Think about the Israelites. Isipin mo na ilang days lang dapat nilang i-travel yung paglakad nila from Egypt to the Promised Land. And it took them 40 years. Imagine a few days walk or a few weeks walk. It became 40 years. But in that waiting, tinuruan sila ng Panginoon na dumepende sa Kanya. Paano? They were hungry, God gave them food. They were thirsty, binigyan sila ng maiinom. Never silang pinabayaan ng Panginoon in the wilderness. Alam mo kapatid, mahirap mapunta sa wilderness na walang hope at walang Diyos sa ating mga buhay. And I would like to encourage you today mga kapatid, the Promised Land has always been there. But we still need to pray every day. Araw-araw natin ipanalangin yung mga panalangin natin. Kung hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakikita na mag-manifest o mangyari sa buhay natin yung panalangin, take heart, sabi ng Panginoon, huwag kang manghina. Ibig sabihin, huwag mong hayaang i-focus mo yung sarili mo dun sa problema. Focus your faith on the God who gave you that faith. Focus on Jesus Christ. He's the author and finisher of our faith. Alam mo, maganda pala yung naghihintay ka nang meron kang hinihintay. Sa Diyos, may hinihintay ka na alam mong may ibibigay siya. Sa mundo, may hinihintay mo na walang mangyayari sa buhay mo. Kaya ngayong araw to kapatid, let's continue on praying, continue on depending on the strength and the deliverance of the Lord. The Israelites were delivered from that 40 years in the wilderness. Imagine 40 years. What about you kapatid? Ilang taon ka na bang nananalangin? 1 day, 2 days, 1 week, 2 weeks, tumigil ka na? Ang gusto ng Panginoon, huwag kang titigil. Ngayong araw to kapatid, fix your eyes on Jesus Christ. Instead of fixating on the timeline or worrying about what God is doing behind the scenes, we should focus on what He wants to accomplish
in us during this time. God is accomplishing something in our lives. The fruits of the Holy Spirit manifest while we wait. One of them is patience. Be patient in praying to the Lord. Be patient in waiting for the answer and the promise of our Lord Jesus Christ. And I'd like to close on this one. Ang sabi ng Panginoon in Isaiah chapter 40 verse 31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Napakaganda ng reminder ng Panginoon sa atin ngayong araw na to. Continue to walk dahil hindi ka manghihina. Continue to run towards the goal just like Paul at hindi ka maliligaw. Continue to mount up the strength that God has given you. Ang sabi ni Paul, "I have seen all of these good things that I have done, all the accolades, all the accomplishments, everything that I have done that I thought was victory in my own strength." Pero ang sabi niya, "I consider them all as rubbish para ko lang makamtan ang ating Panginoong Hesus." You need Jesus Christ. Everything that you're praying for, you can find it in Jesus Christ. The strength that you are looking for, the healing that you're looking for, the deliverance that you're looking for can only be found in Jesus Christ. And by the power of the Holy Spirit, I pray that He will encourage you and continue to give you the hope. Ang sabi ng Panginoon, He knows the plans He has for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you a hope and a future. In Jesus, there's always hope and a future. In Jesus, there's always plan that will be fulfilled in your life from this lifetime up until the next, till eternity. God bless you and continue to be patient in waiting for that answered prayers. I love you all in the love of Jesus Christ.